Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin, gante ni Senator Go. Ayan, masyadong halata ang galawan na booking. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Na uutal-utal sumagot sa media. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Halata kasi kung ikaw ay nagsisinungaling. Ito na po. On the ongoing investigations on corruption, how do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? So yan gusto ko lang i-clarify dito yung sinabi ni Ivan Marina. Maglilid daw yung investigation papunta sa doorstep ni President Bongbong Marcos Jr. or papunta kay President Bongbong Marcos Jr. No? So mamaya, para kasing may umamin si President Marcos Teka lang ito, pakinggan natin to. Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed who may be involved. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress, whose names are now being floated, led, of course, by the former Speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. Kung baga mga kababayan, sabi niya po kung saan man ito patungo, no? Kung sino man ang tutumbukin nito ay talagang mananagot. Sabi nga kanina ng reporter na si Ivan Marina, no, na patungo to sa inyo sir, di ba? Patungo to sa yung doorstep. Ikaw ang tutumbukin nito. Pwede bang mangyari yun mga kababayan? Na siya ang di ba? You yourself, no? Papunta sa iyo Pwede parang sinabi mo na rin, ako ang mananagot nito. They are an independent commission. And that is their job. And their job is to follow the leads that they receive. And if necessary... Hindi nga ganun ang nangyayari mga kababayan no? Hindi po ganun ang nangyayari. No? Sa ICI. Ang trabaho siguro ng ICI is to divert everything, no? Na hindi lang mapunta sa inyo, Mr. President, at kay former speaker, no? Parang ganun ang job description ng ICI, no? Do everything, pero hindi kami ang tutumbukin nyo, ilihis nyo. Kaya nga ngayon, ang issue ngayon napupunta na kay Senator Bongo. Instead dito po sa mga congressman, kaya Saldico, kaya Romualdez, at syempre, papunta sa doorstep ni President Bongbong Marcos Jr. Pero ngayon, iba naman yung ginagawa ng ICI, no? Necessary, or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that... Magaling. To the Ombudsman. Sinong Ombudsman? Si Boying Rimulya. Sino ang gagawing DOJ Secretary? Ang balita natin si Yusek Castro. Paano na yan? Paano magkakaroon tayo ng patas na hustisya sa Pilipinas kung ang mga ito ang namumuno dyan, di ba? That cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatawag. Naniniwala ba kayo mga kababayan na hindi po sila nag-i-interfere
diyan sa ginagawa ng ICI. Mukhang ang kontrolado nila ang ICI eh, no? Bobo na lang ang Pilipinong naniniwala na hindi po sila nakikialam, no? Diyan po sa investigasyon ng ICI sapagkat halatado naman eh, no? Na parang yung ICI hindi nila magawa yung gusto nila rin eh, no? Kasi biruin mo, dapat isa sa publiko dapat 'yan, 'di ba? Na mga hearings. Pero they control the information, no? Which is na ang bawat isang Pilipino ay may right to information. Dapat transparent po kayo. Pero wala tayong magagawa kasi nasa executive session or meeting or hearing yung ginagawa nila. Hindi tayo makakuha ng impormasyon. Not unless kung may magsalita coming from inside, no? Na ibubulgar talaga kung anong mga pinag-usapan, totoong pinag-usapan dyan po sa ICI na yan, ano? Wala tayong malakas. I know that there are several the opposition would love to bring me into this to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Politika or corruption? We are talking about corruption, no? Kaya wag kang magmalinis, sir. No? Pinopolitika lang daw sa President Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Ano ang masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin to. Senator Bongo, ayan, nagsalita na po, patungkol po sa mga issue na kinahaharap niya ngayon. Instead na si Romualdez po ang pukpukin, ay parang si Senator Bongo patuloy ngayon ang nalalagay sa alanganin. Ito, pakinggan po natin to. Bukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI. Alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. At tapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. Tumbukin po natin. Yan mga kaubayan, puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. Nangyayari na ba ito? Parang nire-reverse na po nila yung mga pangyayari. Instead na mag-focus doon kay Saldico and Romualdez, na-divert po nila yung atensyon ng taong bayan dito kay Senator Bongo. Ayan mga karibin natin, no? Ganito po sila magtrabaho. Napakarumi ng kanilang... Tama naman sinasabi ni Senator Bongo, tumbukin kung sino yung mastermind. Diba? Pero ang hirap tumbukin eh. No? Kasi pag tinumbok mo talaga yan, papunta sa palasyo yata ang direksyon. Anyway, eto pa mga kabayan, Diskaya. Eto po ang mga Diskaya. Curly and Sara Diskaya bokya sa Senate witness, state witness, kaya umatras sa ICI ayon sa palasyo. Binunyag ng Malacanang na dahilan kung bakit umatras ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na makipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa flood control scam. Ayun, dahil dahil hindi raw sila makapasok sa state witness, no? Pero grabe ang ating mga kabayan, no? Ano po ang sabi nila? May mas kredibilidad pa ang Diskaya kaysa sa Malacanang. Aray ko po. Ano kung umatras, pabayaan nyo na lang yung mga ninakaw? Oo nga, no? Sila lang naman nadidiin. Paano kasi iniwas ng ICI na ibulgar mismo ng mag-asawang Diskaya na pati si Ngagba kadamay din. Oo nga. So ganun naman talagang lumalabas mga kabayan, no?
Umatras po ang mga Diskaya because former Speaker Martin Romualdez appears, no, to be the most credible to become the state witness ng ICI. So, nabaliktad kasi ang sitwasyon mga kabayan kung kung sino pa yung most guilty, no, ay siya ang ginawang gagawing state witness, no. Pero nasa rules naman siguro ng pagiging state witness na hindi dapat most guilty ang taong ito. Pero tingnan natin kung paano nila mamaniobrahin ang mga ganitong klaseng impormasyon para maging or makapasok sa state witness na pinaplano nila dito po kay Speaker Martin, former Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan. At ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po mga karibin natin. Eto, pasadahan po natin saglit lang ito tapos i-play na po natin yung video. Nako, eto po si Torre. BP Torre. Ayan parang hindi ko, sabi po ni Torre dito, parang hindi ko kakayanin dahil pang chip lang nga lang ako. Pang PNP chip nga lang. 85 days nga lang ako. Tanggal agad. Baka naman pag nag-BP ako, ma-impeach ka agad ako. Ayan, may pangarap pala si Torre na maging Vice President of the Philippines, mga kababayan. Pero Torre, wag kang pakakampante kasi hindi naman nakakalimutan ng taong bayan yung ginawa nyo kay former President Duterte, no? Kung akala mo ay nakalimutan na po ng taong bayan ang inyong mga ginawa patungkol kay former President Duterte, I think hindi po although ngayon kasi gusto mong ipakita sa taong bayan na ikaw ay ibang Torre na. Dahil medyo maano ka na sa administrasyon medyo malamig ka na sa administrasyon. Kaya ngayon, gusto mo naman kunin ang damdamin ng taong bayan for you to become a politician. Nako po. Wag mong hindi po nakakalimutan ng taong bayan yan po ang gusto kong i-point out dito kay Torre. Na hindi po nakakalimutan ng taong bayan ang ginawa nila kay former President Duterte. Ayan mga kabayan, eto na. Pasadahan na po natin ang video nito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Boying at Recto parado kay Bongo. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro Health ng Pilipino, PhilHealth. Ako totoo sangayon ako. Ang daming natulungan ng Malasakit Center ni Senator Bongo. Kaya talaga yan ang kanyang tinutulak, yung health na yan. Kaya nga si Senator Bongo ang may pinakamalaking boto nung nakaraang eleksyon para senador. Bakit? Yung kanyang health na advokasya. Totoo. Hindi peke. I'm sure mas marami dito sa mga nakikinig sa akin, may kaibigan o kamag-anak or may kakilala na natulungan nung kanyang Malasakit Center. Dapat naman talaga ayusin natin. Alam mo kung nung mga dati sinasabi ko, kasi may mga kamag-anak ako sa Canada at sa Amerika, yun po ang pinagkaiba ng Pilipinas. Dito, may problema ka na sa sakit mo, may problema ka pa sa ospital. Parang mamamatay ka sa ospital. Sa katunayan, minsan ayaw ka pang tanggapin pag wala kang pera. Yan ang dapat finufokusan natin. Bakit inalisan kasi ng budget yung PhilHealth? Dapat tama naman si Senator Bongo, dapat talaga PhilHealth. Importante yan. Tapos saan nyo dadalahin? I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Ay, siga! Siga, korekto! Dito ka! Marami mga probinsya na walang sariling hospital kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan nyo rin po ito to make it operational. At sinasabi ni Senator Bongo, pakiusap ko lang. Pakiusap ko lang. Make this operational. dapat magamit po mula Luzon, Visayas hanggang Magamit ang PhilHealth mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ibig sabihin, talagang epektibo. Mindanao.
And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam nyo naman po ito, nabanggit nyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan, Wala pong discretion ang ibinigay sa akin ng basta excess mandate po. na yon. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the health? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions, Pakiusap ko lang, kung maaari, yan ang mga sinasabi ni ni Bongo patungkol dito sa PhilHealth. in the future, wag lang po sana yung health. Kung wala na, wag, Sa madaling salita, sinasabi ni Bongo, kung gusto nyo galawin yung lahat ng pera, galawin nyo na, wag na yung PhilHealth. Kung gusto nyo magnakaw kayo dyan sa basura, dyan sa maleta, magnakaw kayo dyan sa baha, wag na kayo magnakaw sa PhilHealth. Doon nyo, pondohan natin yung PhilHealth. Ganon. hindi na rin tayo papayag dito sa Senado ng Yan ganon. yan ang Hindi na rin pakiusap ko sa tayo Kongreso. papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, Tama. Mismo. Ang laki ng problema natin dito. klaro health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kaming utusan. Ay, bastos ang bunganga mo. Ha? Bastos. Hindi ka namin tatandaan. Bastos ang bunganga mo. Ikaw, Mr. Tax ka. Ikaw ang pahirap. Grabe naman ito. Ikaw ang pahirap sa taong bayan. Ha? Pataw ka, wala kang ginawa kundi pataw ng tax, pataw ng VAT, pataw kung ano. Tapos bastos pa bunganga mo. Naghalikan ba kayo ni Claire? Hindi nagtatanong lang, nagtatanong. Kasi parehas bastos ang bunganga ninyo eh. Nakikiusap yung tao para tungkol sa health. Sasabihin mo wag kong utusan, isiga ka. Trabaho. Wala na nga wala na nga Mr. Chair, dire-diretso mga kaubayan. Pakiusap din na wag utusan, aba. Bakit hindi ka uutusan, ikaw ang sekretary? Ano bang sekretary, di ba inuutusan po yan ng mas nakakataas sa kanya? Isa palagay mo ba, recto, mas mataas ka? Mas mataas ang mandato mo kesa po kaya Senator Bongo. Senator Bongo is being elected, by the people. At nakakuha po yan ng napakalaking boto. So ngayon, ikaw recto, sino ka naman? You are just only appointed by President Bongbong Marcos Jr. So wag kang umastang ikaw ang presidente din, di ba? Because you are not. Secretary ka po, dapat ka pong talagang utusan. Ng kung sino mang elected by the people. Di ba? O nung nasa kongreso ka, hindi mo naman siguro sinabi yan . Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito sa pagiging bastos ni Tam Taxman? Ayan, mga karabin natin, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.